kasalanan ko iyong awit, ayon din sa'yo pag-ibig sa'kin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ay Sabado, Healing Day para sa Pambansang Dambana. At kasama ng inyong mga intensyon at mga intensyon ng nagpamisa ngayong oras na ito, espesyal po nating ipagdarasal ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga nasa kanilang tahanan, nasa banig ng karamdaman, at ganun din po yung mga nasa ospital na nagpapagaling at humihingi ng biyaya sa Diyos na tuluyan ng maging malakas ang kanilang pangangatawan. Atin din pong ipagdadasal ang lahat ng mga namayapa nating mahal sa buhay. Lalo na po ang unang taong anibersaryo ni Mrs. Ami Salcedo na pumanaw na at kinuha na rin ng Panginoon a year ago this day. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, lalo na sa mga naging kalabisan natin bilang tao. Sa maraming beses na tayo'y nilabag ang utos ng Diyos na nagdala sa atin sa mas malalaking kasalanan, ihingi natin ng tawad sa Diyos ang lahat ng ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan, at upang kami maipagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan niyo ang pag-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At ako, ang Panginoong ang siyang sa inyo'y laging papatnubay.
Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawala ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang utang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang moog, mga tagapagtayo ng wasak ng mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madaraman nyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyo ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina at wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat. Ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong magapoy siyang tinatawagan. Poon, ang likod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti, sa dumadalangin at nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ng pong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. At tumindig si Levi, iniwan ng lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ng mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, bakit kayo kumakain at umiinom na nakasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan? Sinagot siya ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsupo. Bilang tao, ang dami nating kahinaan. Kung tayo ay aware sa tunay nating estado bilang tao, ang daming pwedeng tingnan na kahinaan natin. Hindi na natin kailangang isa-isahin, pero tingnan nyo lang yung 7 capital sins: pride, envy, gluttony, anger, lust, sloth.
Ang mga ito ay mga bagay na lahat ay makikita sa atin sa pagkain na laang. Tingnan ninyo, minsan kaya tayo nagkakasakit, hindi naman talaga dahil sa genetically disposed tayo, because of lifestyle. Tingnan ninyo kung bakit tumataas ang inyong cholesterol. Tingnan niyo kung bakit tumataas ang inyong BP. Minsan, hindi dahil minana, kundi dahil sa kinakain. Katakawan ang tawag dyan. Or gluttony. Minsan, sasabog na ang pusod, ayaw pang tumigil. Na alam naman natin na may epekto sa ating katawan, lalo na kung tayo ay above 40 na. Kaya pag nagpatingin tayo sa doktor, ayan, summa cum laude, lahat ay mataas. Triglyceride, cholesterol, BP, sugar, at marami pang iba. Because matakaw tayo, gluttony, isa sa kahinaan natin. Pero bukod dyan, marami pa rin tayong kahinaan. Kapag ka tayo'y galit at naiinggit, ano ang ginagawa natin? Hinahanapan natin ang kahinaan ng ibang tao. Sinisilip natin yung kanilang mga pagkakamali. Sa halip na tingnan yung sarili nating pagkakamali at ituwid. Di ba? To justify our envy, to justify our anger. At marami pang iba. Kitang-kita natin ito, yung pagkainggit, pagkagalit, at pagsilip sa kamalian ng iba sa ating mabuting balitang narinig ngayon. Nung tawagin ng ating Panginoong Hesus si Levi, at tumugon naman itong isang ito, sino ba si Levi? Si Levi po ay isang publikano. Itinuturing na makasalanan sa lipunang ginagalawan nung panahon ng ating Panginoong Hesus. Sa halip na makita ng mga Pariseyo ang kanyang conversion, ano ang tiningnan nila? Ang kahinaan ni Levi at ng kanyang mga kasamahan. Ano ang sabi nila? Di ba makasalanan yung mga mayan? Di ba ang mga yan ay tinuturing na outcast ng lipunan? Bakit ka nakikisalamuha sa mga yan? They question Jesus. Only because of their envy. Only because of their anger or animosity towards Jesus. At hindi nila nakita yung kanilang sariling pagkakamali at kahinaan. They feel righteous. Wala namang masama na maging matuwid ang pamumuhay sa ngalan ng Panginoon. But not to the point of not seeing our own faults. At dapat talaga tayong maging matuwid, yung tinatawag na righteousness, sa harapan ng Panginoon. Pero kapag ka itong pagiging matuwid natin ay ginagamit natin para tingnan ng mataas ang ating sarili at laitin at hamakin ang iba na sa tingin natin ay hindi kaparehas natin, ayun. Yun ang masama. At yan ang ginagawa o ginawa ng mga publikano, not ng mga publikano, ng mga Pariseyo at ng mga iskriba, sa mga publikano at sa ating Panginoong Hesus sa mabuting balitang ating narinig. Tiningnan nila yung mga kahinaan ng mga publikano kasama na si Levi. Or, ang sabi ng iba, si Mateo, yung sumulat ng isa sa mga evangelist. Sa halip na tingnan ang kanilang sariling kahinaan at magbalik loob sa Diyos, ano ang kanilang tiningnan? Ang mali ni Levi at ng mga publikano at ang ginagawang kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Anong maitatawag dyan? Inggit, galit, no? At ang pamimintas sa kapwa at pagtingin ng
kamalian ng iba na bahagi din ng buhay natin. Hindi ang mga Pariseo at Eskriba lang ang ganyan. Tayo rin, bahagi ng kahinaan natin bilang tao. Pero ang ganda ng modelo na ipinapakita sa atin ni Levi. Compared to the scribes and Pharisees who have long been refusing the invitation of Jesus to transform themselves. Ano ang magandang modelong larawan natin ngayong panahon ng Kwaresma sa pagtawag ng ating Panginoon kay Levi na pwede nating tularan? Number 1, pagtawag ng Panginoon, daglian siyang tumugon. Hindi na siya nag-isip, ano ba ang iiwanan ko? Ano ba ang mga isasakripisyo ko? At hindi lamang yon, naghanda pa siya sa ating Panginoong Hesus. Nagpakita kung gaano kalaki ang kanyang tiwala at hindi lang tiwala, kundi gaano kalaki ang kanyang respeto at paniniwala, pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Bagay na magandang tularan natin bilang naghahanda ngayong panahon ng Kwaresma. Pero hindi lamang yun. Bukod doon, sa kanyang ginawang pagtugon at pagbibigay ng pagpapahalaga at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ano pa ang ginawa ni Levi? Sumunod sa ating Panginoong Hesus at hindi na binalikan ang kanyang mga kasalanan at pagkakamali sa buhay. At simula noon ay naging alagad na ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ganyan ang paanyaya sa ating lahat. Dala ng ating mga kahinaan at bunga ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus, tayong lahat ay inaanyayahan ngayong panahon ng Kwaresma or especially the season of Lent. At tinatawag ng Panginoong Hesus para pagsisihan ang ating mga kasalanan. Kanina, narinig natin ang paanyaya, let us go back to the sacrament of confession, especially this season of Lent. Man lamang, maibigay natin ng buong buo ang ating sarili ngayong mga panahon na ito, na available sa atin anytime through the ministry of the church. At hindi lamang paanyayang magbalik loob, maging tunay na tagasunod tayo ng ating Panginoong Hesus katulad ni Levi. Ang mga gawain at pagdiriwang ngayong panahon ng Kwaresma ay paanyaya sa atin para sundan ang ating Panginoong Hesus at talikdan ang ating mga kahinaan at kakulangan na nagdadala sa atin sa kasalanan. Huwag nating tularan ng Pariseo at Eskriba na sinisilip ang kahinaan ng iba at tinitingnan ang kahinaan ng iba para ma-justify ang kanilang mga pagkakamali. Sa halip, tugunin natin, katulad ni Levi, ang paanyaya ng Panginoon na magbalik loob at magbagong buhay at sumunod sa ating Panginoong Hesus. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslog. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog, ang
tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito na iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagsasababaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat.
at sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Pinagmamasdan ko ang langit, nagawa ng iyong mga kamay. Ang buwan at mga bituin na sa langit iyong inilagay. Kahanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. O sino kaya siyang tao na iyong pinagmamasdan? Ginawa niyang anghel ang katulad, pinuno mo ng karangalan. Kahanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan.
Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na piging, ay mapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin, at mataguyod nawa kami nitong hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimdiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama ninyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma.
tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na 3:00 ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. 5, narito po sa atin ngayon ang mga taga-parokya at dambana ni San Vicente Ferrer sa Banay-Banay ng Lipa upang magbenta ng raffle tickets para sa kanilang pagpapatayo ng multi-purpose building. Sila po ay nasa bandang likuran at gilid ng simbahan. Atin po silang suportahan. 6, sa darating pong Biyernes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagiling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagpagagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ng umaga at susundan ng liturhiya ng pagpapagaling. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalalang ng kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan na ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.